Muli na namang hinaras ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda at barko ng ating gobyerno sa West Philippine Sea. Nangyari yan sa Rosul Reef sa May Palawan. Agad ang kinundena ng Philippine Coast Guard. Live mula sa Palawan, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakikwento nga sa amin kung anong nangyari dyan. Just 2 barko ng China Coast Guard at barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China ang humabol at nagtangkang harangin ang mga barko ng Pilipinas sa Rosul Reef nitong Huwebes. Mismong mga Pilipinong mangingisda ang nakakita rin yan na nooy katuwang ng PCG at BIFAR sa paglalatag ng payaw sa karagatang sakop ng Recto Bank. Hinarang at hinabol. Hindi na naman nilubayan ng China Coast Guard ang ating mga barko. Sa pagkakataong ito, 2 barko ng China ang nangharas sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nag-escort sa mga mangingisdang Pinoy habang papunta sa Recto Bank nitong Huwebes. Ang mga barkong yan ng China ang parehong mga barko na ng water cannon sa mga resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. May namataan ding barko ng Chinese Navy na ilang beses ni radio challenge ang mga barko ng Pilipinas. Chinese naval warship calling on your naval warship. Chinese Navy warship. This is Philippine government vessel, BABFAR MNOP 5001. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our planned route. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Maging ang mga maliliit na bangkang pangisda ng mga Pilipino, hindi pinalampas ng mas malalaking barko ng China Coast Guard. Ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuver o delikadong pagmaniobra mga barko ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Sa kuha naman ng drone na ito, hinabol pa ng Chinese vessel ang 2 nating bangka. Ayon sa PCG, tinangkaring bombahin ng tubig ng mga barko ng China ang mga Pilipinong mangingisda. Sa kabila ng mga panghaharas, matagumpay pa rin nailagay ng mga mangingisdang Pinoy ang nasa 10 payaw sa Rosul Reef na bahagi ng Recto Bank. Sagana sa yamang dagat ang bahaging ito ng ating karagatan, na kilalang traditional fishing ground ng mga mangingisda mula Palawan at Mindoro. Nagsisilbing artipisyal na tahanan ng mga isda ang mga payaw. Malaking tulong mo yan, sir, sa panghanap buhay po. Ano po yung mga isda na nakukuha niyo po, sir? Tulingan at saka yung yellowfin, tuna, ganyan. Aabutin ng ilang linggo bago balikan ng mga mangingisda mga inilatag nilang payaw sa bahaging ito ng Rosul Reef na sakop naman ng Recto o Reef Bank. Kwento ng mga mangingisda, malaki ang tulong sa kanila ng mga payaw para mas maparami ang kanilang mga huling isda. Muling kinondena ng Philippine Coast Guard ang iligal at mapanganib na panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pagpapakita raw ito na walang pinipili ang China para sa kanilang personal na interes. It's because again, they have this ambitious and greedy claim justified by their 9-dash line claim, now 10-dash line, na meron silang sovereignty over these waters by virtue of that imaginary line. Pero kailan nga ba tatapatan ng Pilipinas ang ginagawa ng China sa ating mga teritoryo? Lalo't apektado na ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Tariela, susundin nila kung ano ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Just mabuti na lang at walang Pilipinong mangingisda na nasaktan sa panibagong insidente sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero siniguro ng PCG na mas palalawakin pa nila ang pagpapatrolya sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, maging yung dagdag na mga payaw o mga fishing device na makakatulong naman para sa mga Pilipinong mangingisda. Balik sa iyo, Jess. Nagulat mula Palawan, maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.